Jesus in my life, more than anything this world can offer me. Know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Jesus, more than anything that I must that seems so deep, I'd rather have Him than any praise that may give to me. Want Him to have control, be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. And power without end, from the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone, on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the pain that and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that man may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Biyernes? Thank God it's Friday. At nandito na po tayo sa hulihan ng linggong ito. So today is October 16, 2020 na po tayo. Muli, ito pong ating live stream, morning devotion, Insight from His Word. Ito po yung kaibigan, Pastor Ray Zarzuela Chespa, ng Northside Baptist Church po dito sa siyudad ng Davao City. Kumusta po tayo? Saan ka bang sulok ng mundo? At nakikinig ka po sa itong ating broadcast. Ang Diyos po ay sabay sa iyo. And God bless sa inyong family din po. At kung nasa trabaho ka ngayon, ingat-ingat ka po dyan. Gawin po natin ang tama.
At manalangin po tayo sa Panginoon. At I know na ang Panginoon po ay talagang sasamahan niyo po tayo. Okay, so thank you so much for this beautiful morning of Friday. At palapit na po tayo sa araw ng Linggo, kung saan yung pwedeng magsamba po tayo sa Panginoon. At kung hindi naman, pwede na po tayo dito manood sa ating live stream sa mga iba-ibang mga pastors o mga churches po. At kagabi na po, nagsimula na ang aming curfew. October 15 hanggang December 31 po yun. Alas 7 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ganun kahaba. No? Almost 12 hours. Ganun ba yun, di ba? 7 in the evening and it will end almost 7. No? Mga ilang lang. No? I mean, mga 10 hours na dito. So medyo maaga. Kasi nga, ang sabi nga nila, medyo lumaganap ang COVID. Marami ata, no? So, pag-pray po natin na the curve will be flattened. Okay, good morning po kay Ma'am Marites Ritisa, dyan po sa Tibongko. Good morning to Magadan family din dyan po. Yes, to Brother Julius Induyon. Good morning po dyan sa Lingig. Bro, natin yan na makabisita kami dyan, o even myself makabisita po ako dyan sa inyo sa Lingig. Good morning to Pastor Raul also Banilla, no? And also to Pastor Reynan ako. Wow, ang ganda ng picture nyo sa tarpaulin, Pastor. Kasama yung pastor mo doon. Patarpaulin mo po yon. Yes, naimbag na bigat. Agpaisomat nga beautiful this morning. Yeah, talagang napintas. Ngayon po, medyo lumabas na si Haring Araw at mainit na ang panahon at kahapon nakapakarwas na ako at sana huwag uulan. Good morning also to Pastor Banilla. Diyan po sa Lingig, Doy. May buntag na sa inyo. Ang tumanong Cleopi Mulaven. Ang kasama si Manang Eva sa Sipalay sa May San Jose. Sipalay City sa Negros Occidental. And also to Pastor Richard Santonia, good morning din po sa inyo dyan sa tawag nito, sa Panabo City. Okay. And good morning also to Pastor Jonathan Merabueno. Okay. Si Brother Julius Induyon doy naka-greet na siya. Okay. May buntag tanan dira sa Lingig, no, sa Surigao. Og ang Ginoo gyud magpakamaayo sa ato, magpakamaayo pod sa inyo dinha. Padayon kita sa paghimo sa bulhaton sa Ginoo. Padayon kita nga magampo nga ang mga bagay nga dili nato nagargakahitabo sa atong palibot manging okay siya, no? So good morning po. Good morning also to Pastor Ritardo. Pastor, kumusta dira sa Valencia? Dada ka sa Valencia, Pastor? Okay, and also, yes, to Manong Cleofi, good morning. And also to Brother Nelson Rafols. Yes, good morning po sa inyo dyan sa siyudad ng Tagum, sa Davao del Norte. Wow! Kumusta ang panahon dyan? Mainit din ba? Sana tuloy-tuloy ng init na ito. To Ma'am Jocelyn Absedi, dyan po sa Compostela, Davao de Oro naman. Good morning to Pastor Gisette and to the beautiful and lovely na daughter na si Shasha. Good morning po. Wala pa ko kabalo doy ka. I don't know kung makakuan kay ang Northern Boys dapat mag-uli pagkahapon. Kasi kung mga tumidan, may kauli. So kung ang maayon din dapat matulog yun sa kagabi, di ba? What is good in your morning, Pastor Ray? Yan ang tanong po ni Pastor Joshua Azuela. Ang beautiful morning kasi buhay tayo na gumising. Mayroong hangin na lumabas sa ating mga ilong. At ang liwanag at ang pinaka-the best, Pastor Diyos, na makapag-share tayo ng salita ng Diyos para marinig ng mga kapatid natin sa Panginoon. At ang blessing na ma-share mo, ma-strengthen mo ang kanilang spiritual life. Yun po ang pinaka magandang morning.
Okay, so ubo-ubo si Bakat Okay. Kaya pinagagawas na si Haring Araw. Okay, so dapat mag-adto mi dira doy kadlawon mi manghawa diri. Oh. Para pagka unsa na diri ta ma-quarantine. Okay? Dili ba stricto unsay maayo sa Oriental mag-agi o diri sa Cuevas mag-agi doy? Okay, no? So salamat. Guys, we've been praying for you. Ma'am Jocelyn Magayon, no? Nagaubo-ubo inuman na nato katong basi. Lactobacilli. Okay, para makuha ang ubo. Okay. Yes, Manong Diyos, good morning. See you later, Prepare ang ato dara nga mga kuan, ang ato nga himuon para this coming Sunday maka-live stream tayo diyan, okay? So hoping na okay ang ato nga unsa na. So okay ba ang audio? Manong Diyos, ang audio nako karon okay ba? Kung okay na siya, dalo na ko ni karon dira para matestingan nimo kag ikaw na pud ang mag-live. Testingan nato dira karon mag-live kita. Okay, Cuevas ang mas duol. Try na to nga maka-live tayo. Daling ko itong mga equipment ko. Itong very simple na equipment para sa live at para ma-appreciate mo. No? Yes, good morning too. Roslyn Bagay, good morning. Okay, when nga rod. So, ang sagana ka design niya, rest ka lang tapno nga maagasan di ay uyop mo. Uyop ba diyan? So, yung ubo ba sa Ilocano, uyop? Tama ba yun? Okay. Okay, gwapo, malakas. Malakas ang dating ko. O yung sounds. Okay, good morning lahat mo muli. So, ingat-ingat po tayo dito sa Davao. May curfew na po tayo. Alas 7 ng gabi hanggang alas 5. Okay, pero yung mga workers, exempted naman po kayo. Thank you so much, Pastor Rinan. Oyak. Oyak. Hindi pala oyap. Oyak. Okay. Yes, Pastor Rinan. God bless you din sa ibo dira sa Mangagoy. Hoping one day makabisita ta din na sa inyo pod sa Mangagoy og sa Lingig. Wow, ang seafoods dira mao na ang pinaka mahina kasi ako doon, no? I mean, weakness ko kasi yung mga bagay na yan. To Ma'am Rose Imit, dyan po sa Valencia. Kumusta kayo dyan, ma'am? Kumusta ang panahon dira sa Valencia o sa Bukidnon? Okay, kumusta dira sa mga kaigsuunan? Sa simbahan? Sa ngalangan, ma'am, sa simbahan dira ninyo? Nalimot ko. Paki-kuan nga, ma'am. Ma'am Rose, Ilongga man eh. Ma'am, to Manay Bibiolata, good morning, Manay. Good morning dira sa imo. Schedule nato tanin kung pwede ka tanin diri makakadto sa amon sa last Sunday. Okay, mayong agaman sa ako nga maninoy, Engineer Felix Oxinya Jr. kasama si Maninay Luz diyan po sa Calaca, Batangas. Wow. Salamat sa inyo sa inyong pag-join sa akon sa ato diring morning devotion. Nasa huling yugto na po tayo ng Psalms 49. Psalms 49 verses 14 to 20 po tayo sa umagang ito. Okay? So, Malingon. Okay, Malingon. Malingon Fundamental Baptist Church ba da, Ma'am Rose? Okay, sa mga Eduabi family, good morning dira sa inyo, Ma'am Rose. To your family, ingat sa imong pagbuntis. Wow, nasundan na gyud ang imong ulitawo. Dugay-dugay po, no? Anggap nila sa imong pandera sa imong ulitawo. And to Pastor Efren Mayunggi dira sa Baysapinang, sa Pinang. Okay? Dira sa Cotabato nga part, no? North Cotabato. I was there sa Sarapinang, by the way, no? Kay Pastor Mayunggi dira. Ay, 15? Okay, so aton lang islan. Yes, 16 karon, no? October 16. Nasipyat siguro na aton lang na karon i-edit ang ato nga mga pwede man ma-edit, no? So, kumusta sa inyo dira? Okay? So, thank you so much.
before we go on, mag-pray muna tayo. Okay? And good morning to Grace Baldosa Anatorio Notarte. Good morning po. Good morning dira sa inyo. With your family, Brother Ferdy and the kids dira sa Bindoy, Negros Oriental. May buntag dira sa inyo. Yes, keep safe sa inyo dira diha sa Valencia City. Okay, so dami na tayong nag-greet, di ba? God bless you and God bless you. Okay, sana makabalik ko diha sa Valencia, no? Nakakamiss din ang mga Kristohanon din na nga bahin sa Mindanao, sa Bukidnon. Bay Sarapinang, yes, Sarapinang. Bagong Bayan, yeah, Sultan Kudarat. Yes. Nakakadto ko dira once lagid pastor, no? Kadugay-dugay na sito. Itong youth camp to, kami upod ni Pastor Dumlao. Sarapinang. Okay. So, I know one of these days, makabisita gid kami dira sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. That is near Isulan. Medyo malapit siya kung dito mag-agit sa Mlang, no? So, kabisado ko pa, no? And then, Takurong, and then lapit na going to Sorala, to Lake Cebu. Okay. So, may agag dira sa inyo. Upod ang imo panimalay, Pastor Efren, mga Kristohanon dira sa simbahan ang Ginoo gyud magpakamaayo sa inyo dira. Mag-pray muna tayo before we go on. Lord, salamat sa imo. Salamat, Panginoon, sa iyong biyayang binibigay sa amin. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Diyos nga nagapaminaw gyud sa amo. Thank you so much, Lord, on how you've been faithful, on how you've been good to answer our prayers. Indeed, Lord, nagapasalamat kami, and I know that all the believers is so thankful, Lord, because thou art faithful, and thou art, your kindness and generosity is always there to us. Lord, in our own weaknesses, in our own unlimited resources and unlimited strength, Lord, humihingi po kami sa iyo ng gabay, ng tulong. I know that you are a God who is our refuge and help in times of trouble. So Lord, salamat sa manakikinig. Salamat sa nanonood ngayon through live stream sa umagang ito. Lord, sana maging okay po ang signal para hindi po mag-lag ang OBS, ang aming pong live stream. Lord, thank you so much. I pray for Ma'am Josie Magayon. Mayroon po siyang ubo ngayon. Lord, in your name, I know, pagalingin mo po siya at ingatan mo ang kanyang buhay, Lord, ang kanyang family. And all lahat po na nakikinig ngayon, I've been praying for them, Lord. Even though maybe I could not mention their names one by one, but I pray, Lord, that your name will be glorified in our midst, especially itong aming pagtuunan ng pansin na Psalms 49 verses 14 to 20. So Lord, help us, because I know that you are always there and you are the one who help us. So Lord, thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so tumay batchmate kay Emily Pabiona dira sa Manila. Good morning gid sa inyo din dira sa inyo. Kami pa ang Ginoo gid magpakamaayo man sa inyo dira sa Manila, and to your family. Good morning, good morning. Okay, so ang ating pong basahin sa umagang ito ay nasa Psalms 49 po tayo. Okay? At dito po tayo sa verse na verse 14. Verse 14 po tayo. Basahin ko sa inyo sa New Living Translation po ito hanggang sa 20. Because 20 verses lang po ang ating Psalms 49. Okay, basahin ko po sa inyo. Simula po tayo sa verse 14. Like sheep, they are led to the grave, where death will be their shepherd. In the morning, the godly will rule over them. Their bodies, okay, their bodies will not in the grave. Their bodies will wrath in the grave, far from their grand estates. But as for me, God will redeem my life.
He will snatch me from the power of the grave. So don't be dismayed when the wicked grow rich and their homes become ever more splendid. For when they die, they take nothing with them. Their wealth will not follow them into grave. In this life, they consider themselves fortunate and are applauded for their success. But they will die like all before them and never again see the light of day. And verse 20, people who boast for their wealth don't understand they will die just like animals. Hallelujah. Yes, and also to Paul Aldipolia dara sa Middle East. Good morning dara sa imo, Paul. Okay? So, to my batchmates, kay Emily, good morning, Pastor Ray, and all your family. Thank you. Okay, Pastor. Okay? Mel, mayang aga gidara sa imo. Okay. Tuloy-tuloy na po tayo, ha? Okay. Ito pong ating, ang ating meditation sa, sa Psalms 49. You know what? Huwag po tayong matatakot, no? Kung ang isang tao ay maging mayaman. Dumami ang kaniyang kayamanan. Bumabak na kung sa Ilocano pa, no? So do not be afraid when one becomes rich, when the glory of his house is increased. Why? Because when he dies, he shall carry nothing away. Yan ang binasa natin kanina sa verses 16 and 17. Diba? So, do not worry na ang katabi mo dyan, hindi mo makikita ang atip. Hindi mo makikita ang bubungan kasi mataas ang kanilang pader. Because when they died, pare-pareho lang po tayo niyan, we could not carry anything that we accumulate in this world. Why? To Brother Jed Mangana, dyan sa Simirara, may agagid sa inyo. Yes, good morning, Paul. Anong oras na karon sa inyo, Paul? Because wealth is temporary. Wealth is temporary. We can take it with us. So we must use it for the glory of God while we have it. Ito po ang mga reminder sa atin ng psalmist. Ang kayamanan po ay hindi yan forever. Hindi po yan na kahit kung saan ka. Kaya sabi ko nga kahapon, money will not go with you. Cannot go with you. Diba? So, habang mayroon tayong binibigay, when God, should I say, give you that kind of wealth, gamitin po natin yan sa kapakanan ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? For His glory. God give us riches because of His goodness. Alalahanin po natin yan. Binigyan tayo ng mga ganitong mga material na mga bagay. Kasama na dito yung pera. Yes, thank you, Brother Jed. No? God bless you mandira sa inyo sa Simirara Island. So, we have this, we accumulate wealth. We have this what we call that material blessing because God is good. Because of His goodness. So, Pastor Ponce, nung being may aga dira sa inyo, no? And I would like to also to give our condolences to the family of Kiratman, no? Pag kuha sa kanilang isang kapatid, no, si Ate Jemima Kiratman. So I met Ate Jem kasama si Ate Beth na Notarte dito sa Davao. I think 2 years ago, if I could remember, I met them. We offered them lunch doon po sa Abrisa. Si Ate Beth is our friend talaga. So to the Kiratman family, God will comfort you. And also to my batchmate, kay Junior Dihilio, sa kay Galo, may aga dara sa imo, Gal. Kumusta? And also to Ma'am Lily, si Nina, may aga dara sa inyo. And also to my wife. Yes, Manong Bing, God bless you man dira sa inyo. Yes, salamat, no? We will take good care. So, tuloy po tayo. So, God give us riches because
4:18 in the morning. Oh. Okay, naharakagili sa airport pula. Ingat ka dyan pula. So God give us riches because of His goodness. Ang sabi ng 1 Timothy, yes, good morning. Good morning to Pastor Espero. Yes, keep safe. Okay, God bless you. Kasama si Ma'am Carol dira. Okay, ang imong classmate diri, Pastor, nag-busy man. Kaya may online class ang imong classmate. No? So, according to 1 Timothy chapter 6, verse 17, sabi po dyan, He gives to us richly all things to enjoy. Okay? Very simple ang agreement or ang warning na binibigay ng Panginoon sa atin. He give us riches because of His goodness. At kung matanggap mo na po yan, to Brother Ricardo Poblador, may aga dira, may buntag sa inyo dira sa mga agoy. Pag natanggap mo na po yung mga kayamanan na yan, yung mga material na blessing yan, dapat i-enjoy mo. You should enjoy that. And remember that we are stewards of wealth, not owners. Okay? We are just administrator. We just administer. We are just managers. And also to Ma'am Floro, Mercedita Floro, good morning. Good morning. Kasama dira si Sir, Ma'am. May aga dira sa inyo sa Panabo. Okay? So, bilang mga steward sa binibigay ng Panginoon sa atin, hindi po tayo ang may-ari noon. That comes as a shock to some people. A person may think he owns his house and all the possessions he has purchased. Yet, when he dies, he is separated from them forever. Hallelujah. So kahit man anong gawin mo, sabi ko na kahapon, we could not buy health. Hindi mo pwede sabihin kung may sakit ka. Hindi mo sabihin sa doktor, Doc, I have much money here. Kahit magkano ibibigay ko sa iyo, buhayin mo lang ako. I mean, tanggalin mo ito o pabain mo ang aking buhay. No. Because God is the owner. He owns our wealth and even our lives. So that's the psalmist gives two warnings regarding material possessions. First, beware, kung sa Ilonggo pa mag-andam, of having a false security about wealth. People buy houses and put their names on them. But one day, those houses will be turned down, will be burned down, will be destroyed. Or maybe somebody will be the new owner of that house. And someday they will going to ask, who was that fellow? Who is that man? And the reply will be, I do not know that person. Never heard of him. Because that is life. Sikat ka ngayon. Pag mamatay ka, yes, sikat ka pa rin. Pero after 10 years yan, no one knows you. Wala na nakakilala sa'yo. Kaya tinatanong ko yung apo ko, kilala mo ba si Jose Rizal? Hindi niya kilala. Di ba? Because in this world, everything is temporary and even wealth, kapatid. So beware of having a false security. People try to perpetuate their fame through their wealth, but eventually they will fail. Because you cannot do that, no? So yan po ang ating mga ang psalmist po, ito po ang kanyang mga reminders sa mga tao na binigyan ng Panginoon ng kayamanan na marami. Why not use that for God's glory sa kanyang ministry? Minsan nag-iipon tayo para sa sakit, para sa ating health. Diba? Darating ang panahon na yung inipon mo, yun din ang gagastuhin mo sa yung health, sa yung sakit. Diba? So the second one is beware of wasted opportunity. Okay? Pabala sa mga nasayang na mga oportunidad na binigay sa atin. You know what? We could invest what God has entrusted to us in His work. Diba? We can help other people by that blessing or that wealth that God has given to you.
the wealth that God give us if we are faithful stewards. Faithful ba tayo sa binibigay ng ating busing, ng ating Abba Father, ng ating Diyos sa atin? So we should not waste opportunity that we could help others to through that blessing, through that wealth na hinahawakan mo ngayon. Diba? The wealth that God gives to us, if we are faithful stewards, can be transformed. Makinig ka po. It can be transformed into ministry that brings everlasting glory to Him. Hallelujah. Sana po nakikinig ang may mga kaya sa buhay. Diba? So, this blessing na binigay ng Panginoon sa iyo, if thou art faithful, bilang isang steward, you could transform those wealth into the ministry and it will brings everlasting glory sa Panginoon. Don't waste your opportunity to serve Him that way or this way. Kasi ang pagsamba, sabi nga iba, di ba? We cannot go to the mission, but we could pray and we could give for the mission. Hindi naman tayo makapunta doon eh. Di ba? So, maraming mga bagay na kung paano magagamit ang pera. We need money. We need wealth. So dapat gamitin po natin yan sa pagpapuri sa Panginoon so that it could bring everlasting glory. You know what? Every time that we share, we don't want na tayo po ang maging sikat. No, that is not the point. God will not be honored to that. We share, no? Nagbibigay po tayo sa ministry because we glorify the Lord. Siya ang mabigyan ng honor, hindi po tayo. Paano? Kasi tinitake natin minsan ang glory. Supposed to be sa Panginoon. Tayo, alalahanin mo po, yung binigay mo, that is not yours. Sa Panginoon. So dapat ang Panginoon ang mapapuri, di ba? Okay. At makikita po natin yan. So, what you have as of now, kapatid, sa Panginoon yun. At ingatan natin yan. At gagamitin natin yan bilang isang oportunidad na mabigyan natin ng papuri ang ating Panginoon. To many, wealth often is their security. Maraming mga tao na ang kanilang security, ang kanilang seguridad sa buhay ay ang kanilang mga pera, ang kanilang kayamanan. But it is a false security because riches are temporary. Yan. Hindi po totoo yan na seguridad sa buhay pag marami kang pera. Sabi ng iba, pag may pera ka daw, 3 P, power, di ba? Ano pa? 3 pag mayaman ka, so may power ka. Kasi ang power daw mabibili ng kayamanan. Maybe something is, masabi nito, totoo naman, pero hindi po yun pangmatagalan. Hindi yan for forever. Temporary lang yan. Because when death comes, sabi ng binasa natin kanina sa Psalms 49, when death comes, you cannot bring all those. Katulad din tayo sa isang hayop na mamamatay ka rin. Diba? At yung mga na-accumulate mo, yung mga na-invest mo na pera, hindi mo na magagamit po yon. Sabi ko nga kahapon, maybe yung mga relatives mo, ang makagamit noon, baka yan pa rin ang pagsimula na magkagulo-gulo yung pamilya mo because of that wealth. God alone gives wealth. Siya lang po. And He expects it to be shared and used for His glory. Yan ang gusto ng Diyos. Na kung ano man meron po tayo, He expects that we will share and we will give it to the work, to the ministry that belongs to God. Belongs to God, ha? Kasi marami diyang mga ginagamit ang ministry para lang makakuha ng
pera. Dapat hingi tayo ng wisdom sa Panginoon kung kanino natin i-share yan. So are you a faithful steward of what God has given you? Yun po ang tanong. Okay? Yes, good morning, Ma'am Rose. Okay? To Pastor Jisrael Absidi, good morning, Pastor. Dara sa Mawab. So makikita po natin yan, kapatid. Mga bagay na nagre-remind sa atin ang Psalms 49. Actually, this is not my words. Actually, ako din, ina-absorb ko rin ito. Miniditate ko rin ito. Pero minsan kasi, no, sabi ko nga kahapon, the irony of life is this. Yung walang kayamanan, yan ang gustong tumulong sa gawain ng Panginoon. Pero yung mayroong sobrang-sobra o mayroong kayamanan, nahihirapan sila. But thank God for those who share their blessing. Hallelujah. God bless you. I could not mention you by names, but God knows who you are. Yan. Sana ipagpatuloy nyo po yan, yung ganong klaseng pagka-generous. May na-post nga ako doon sa Facebook ko kahapon nata yon, nabasa ko rin po yon, no? Now we should not be impressed sa mga tao about titles, wealth, whatever. We should impress people who is generous, okay? Kind-hearted, di ba? Yun ang mga tao na dapat doon ka yun ang mapapansin mo, hindi yung title, degree, kayamanan, sasakyan, magandang bahay. Huwag kang ma-impress doon. Di ba? Ma-impress ka sa mga tao who is generous. Mga tao na mayroong malasakit sa kapwa at mayroong puso sa pagtulong sa gawain ng Panginoon. Doon ka dapat ma-attract. Doon ka dapat ma-impress. Di ba? Wow, hallelujah. Hoping and praying na ito pong salita o ito po ang chapter 49 ng Book of Psalms. Basahin niyo po ito. Ma-remind po kayo. Okay? Psalms 49 po, ang ganda na mapag-meditate po natin sa umagang ito. Okay, so magandang umaga sa muli. Ito pong ating insight from His Word. Ito pong ating ginagawa every morning. So kita-kita tayo bukas sa Sabado. Alas 8 pa rin ng umaga. At medyo nauna tayo ng konti ngayon. At marami ang nagigreet natin. Okay? At ang Panginoon po ay matutuwa sa atin, no, kapatid. Matutuwa po siya. At I believe na itong ating napakinggan sa umagang ito, pag gawin natin sa buhay natin, we should put this in action. Hindi po ako ang matutuwa. Hindi po ang pastor nyo ang matutuwa. Hindi po yung mga kamag-anak nyo ang matutuwa. Matutuwa po ang Diyos. Kasi yan po ang gusto ng Diyos sa ating mga anak. Kahit na sabihin natin kukunti lang ang ating kayamanan, kukunti lang ang ating pera. Di ba maganda mag-share pag walang-wala ka? Di ba? Makita mo talaga yung desire na isang tao na yung last na sentabo sa kanya ay binigay niya sa gawain ng Panginoon. Maraming mga instances yan sa Bible, di ba? Yung si Christ, habang yung mga disipulo, pumunta sila doon sa temple at doon sila humihingi sila ng mga abuloy, di ba? At doon sila nakaupo sa pintuan ng simbahan at marami ang nagbibigay, di ba? Ang iba, grabe. Sakong-sako siguro na binibigay. Pero sabi ng tinanong ng disipulo sa Panginoong Hesukristo, sabi niya, whose gift received by the Father? Kaninong abuloy ang tinanggap? Ang sagot ng Panginoon, anong sagot ng Panginoon Hesukristo? The widow who gave a penny. Yun ang natanggap. Why? Because it is not the amount that matters sa Panginoon when you give. It is always the heart that matters. Kasi He gave that penny na yun sana ang pangbili niya ng pagkain nila.
but he don't care. She don't care. So, isang magandang istorya po yan, no? So, yes, sabi ni Mama Josie, doing God's will, give God glory and honor and praises. Hallelujah. That's correct. So, kapatid, nag-i-enjoy ka ba sa ating meditation sa umagang ito? Ipagpatuloy po natin yan bukas. At nasa Psalms 50 na po tayo bukas. Okay? So, we close this weekend sa chapter 49. Pero pag mayroon po kayong time, basahin nyo po yan, Psalms 49. Okay? So, if God bless you, you could share this at makikita natin yan. Ipopost ko rin po ang ating YouTube channel. Pwede kayong mag-subscribe, pwede nyo i-share sa inyong wall, and maybe you can do the watch party so that ang mga friends nyo rin po, makarinig din po sila itong pinag-usapan natin sa umagang ito. Okay? So, thank you po. Muli, insight from His Word, ang iyong kaibigan na pastor ng Northside Baptist Church ng Davao City, Pastor Ray Sarsuela Chespa. Muli, maging tapat po tayo sa Diyos kasi po tapat ang Diyos sa atin. Hallelujah. God bless you. Pakinggan po natin ang ating last hymn, ang ating pong paboritong awit, no, sa umagang ito. Saglit lang po. Okay, nadyan na po siya. Yes, good morning to Pastor Sandy Evangelio. Evangelio yung binansan, no? Pangalan mo. Lang ha? Hindi lumalabas yung kanta. Saglit lang nagatuyok-tuyok pa ang atong kwan. Medyo mahina ata ang ano natin, no? Okay. So, mayroon kayong pasalamatan sa Panginoon sa umagang ito. Okay? At for the whole day, yung mga nag-aaral dyan through online, God bless you po sa inyong lahat. Okay? So, alam ko po na ang bawat isa sa atin, mayroon tayong mga minimithi sa ating buhay. Sana po yung minimithi natin, naka-align po yun sa gusto ng Panginoon sa atin. Okay? So, sana po tuloy-tuloy na po tayo. Okay? Good morning po. Wow, salamat, no? Salamat sa inyo ni John Ree. Asa mo karon? Nga bahin sa Davao de Oro gihapon mo. Oh, thank you, no? Akong mga estudyante diya sa Nabunturan Fundamental Baptist Seminary. May buntag dira sa inyo. Wow. Salamat kay nagapadayon mo dira. Okay, we will close this one with a prayer. Thank you so much, Lord, for this morning. Your name will be glorified. Your words will come within sa aming mga buhay. At pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig at nanonood, Panginoon. So Lord, bless us for the whole day. And thank you so much, Lord, for the gift of salvation. And thank you, Lord, for forgiveness of sin. In Jesus' name we pray. Amen.